kay Mayor Carlo pa, ang kanang permit, business permit, building permit, mayor's permit, occupancy permit, kanang permit, one-day processing, same-day releasing ka. Wow! Napaka-imposible. Papakita ko sa inyo kung bakit imposible yan, mga Lodi. Target ng Administrasyong Marcos Jr. na ibenta ang mahigit 100 government assets na aabot sa hanggang 2.5 billion pesos ngayong taon. Grabe, wala ka na nga nagawang maganda dito sa ating bansa, PBBM. Ibibenta mo pa yung government asset ng bansang ito. Desperado ka, Carlo Nograles, kung ikaw ang nagpapakalat nito. Latest Okta Research Survey, Davao City Mayor Online Survey, October 1 to November 20, 2024 daw, 71% daw po si Carlo Nograles kumpara daw po sa 29% daw po ni Tatay Duterte. Ha? Ito po ang totoong survey, mga Lodi. Congressman Paulo Duterte with 82% and Migs Nograles with 13%. Pakinggan mong mabuti at panoorin para matauhan ka. Mayor Rudy Duterte 83%, Carlo Nograles 9%. Tapos sa kanilang survey 70+%. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. May panibagong budol na naman po ito si Carlo Nograles para lang po manalo bilang mayor ng Davao City. Ano po ang kanyang pangako na mukhang mapapako din kapag naupo po itong taong ito sa Davao City as mayor? Papakita ko po sa inyo kung gaano po siya kadesperado, mga Lodi, dahil ang imposibleng mangyari gagawin daw po niya kapag siya ay naging mayor ng Davao. Ano po yung gusto niya, mga Lodi? One day process lang daw po lahat ng mga permits dito po sa amin sa Davao City. Isa-isahin po natin, mga Lodi. Pakinggan nyo po kung ano po yung mga permits na one day process lang po at mauuwi nyo na agad ang inyong dokumento. Ito po, mga Lodi, si Carlo Nograles na tumatakbong mayor sa Davao City. Sulayanin niyo si Mayor Carlo. Kaya kung kay Mayor Carlo pa, ang kanang permit, business permit, building permit, mayor's permit, occupancy permit, kanang permit. Tanan permit daw, mga Lodi. Lahat ng permit daw po, business permit, occupancy permit, etc. etc. Sulayan ninyo si Carlo Nograles. Kumbaga, sa Tagalog pa, subukan nyo si Carlo Nograles. Grabe naman yung too good to be true na pangako ni Carlo Nograles, no? Manalo lang, kailangan mambudol ng tao. Napaka-imposible pong mangyari yan, mga Lodi, sa administrasyon pa ni Bongbong Marcos. Napaka-imposible. Papakita ko sa inyo kung bakit imposible yan, mga Lodi. Pero unahin muna natin tong pangakong mapapako ni Nograles kapag siya naging mayor ng Davao City. One day processing, same day releasing ka. Wow! Ang lupit, mga Lodi. One day processing, same day release, mga Lodi. Ang lupit ng pangako na yan. Carlo, please lang naman. Huwag naman ganun. Huwag kang mangangako na hindi kayang mangyari. Sa administrasyon nga ni Bongbong Marcos ay sinasabi mo na kaya na ng ibang bansa. Hindi ka nila magawa. O, ito papatunayan ko sa inyo, ha. Pangako ni PBBM na lahat po halos ay napako na. Kagaya nito, we are in the midst of a railway renaissance, mga Lodi. Yan po ang kanyang pinagyabang sa kanyang zona. Ito, pakinggan mo, Carlo Nograles. Kung ba't ko nasabing napaka-imposible ng ginagawa niyong mga pangako na pambubudol na talaga. We are also in the midst of a railway renaissance. The railway renaissance. Binara siya dito ni Kokoy, mga Lodi. Sabi mo ng boss nyo, sir, principal ninyo. Oh. And then 3 railway projects are on hold. So how do we reconcile words with reality? 3 railway projects are on hold daw, mga Lodi. Alam po kasi niya na si Tatay Duterte pa rin ang magiging bida dito dahil nga po utak po ni Tatay Duterte ang railway niya na magkukonek sa Luzon to Mindanao. Kaya hindi po niya yan tinuloy. Hinol po nila yan at sinabi po na dito wala daw po munang budget about dyan kasi kulang daw po ng pera. Pero eto, mga Lodi, ang malupit dyan. Inuna po nila yung ayuda. Malaking pondo ang balakilaan ng gobyerno para sa mga programang pang-ayuda sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget base sa tinalakay ng Committee on Finance ng Senado. Ang lupit mo talaga, Bongbong Marcos Jr.
591.8 billion ang panukalang 2025 national budget inilaan po sa programang pang-ayuda. Alam niyo yun mga Lodi? Yung infrastruktura, mga magaganda dapat na mga plano ni Tatay Duterte, pinalitan po nila ng ayuda. Kasi nga po, suhol po yan para po sa mga botante o boboto. Yan po talaga ang plano nila. Pero mga Lodi, isinalaang-alang po nila ang kapakanan po ng ating ekonomiya. Paano po uunlad ang ating bansa kung puro po ayuda ang proyekto ni Bongbong Marcos Jr.? At ano po yung tatlong proyekto mga Lodi na naka-hold po? Anong lugar po yun mga Lodi? Eto, pakinggan nyo ha. Yung kanila pong 5.4 billion, yung sa NEP po is zero. So talagang on hold po ito. So may I know what projects are still on hold? Mostly the railway projects. No? Ito pong Mindanao Railway System. Wow! Yung Mindanao Railway System mga Lodi. Siyempre, Tatay Duterte ang nakaisip niyan. Kapag tinapos po nila yan, itatatak pa rin po dyan si Tatay Duterte. Kung ano po yung magandang plinano ni Tatay Duterte bago po siya nawala dyan sa posisyon bilang Pangulo ng ating bansa, yan po ang kanilang mga hinold. Yung mga proyektong natapos po kayo ni PBBM, galing pa po yan kay Tatay Duterte mga Lodi. Kaya yung mga bida-bida dyan ng mga tansong talangka na nagyayabang na meron daw po natapos na ganito, may ganyan daw na nanagurahan daw ni BBM. Kay Tatay Duterte po yan, mahiya-hiya kayo. Eto mga Lodi, ang pinakamalupit yan ha. Puro utang po ang ating bansa pero wala pong nagawang proyekto. Tapos ayuda po mga Lodi, magkano? Walang budget pero may pang-ayuda. Eto po, pakinggan nyo mabuti ha. 500 billion po ang pinamigay. 500 billion po ang pinamigay. 500 billion po ang pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So napakabuti po ng ating Congress, 19 Congress kasama ang ating Speaker. Speaker Martin Romualdez. Grabe, 500 billion mga Lodi. Binigay daw po nila ng buting si Martin Romualdez. Ang lupit po talaga ng administrasyon ni PBBM. Wala pong budget sa mga proyekto pero may pang 500 billion po silang pang-ayuda sa mga kababayan nating naghihikahos daw mga idol. Ang lupit ng mga budol ng mga taong ito. O ito pa mga Lodi ha, ano po ang gusto mangyari ng administrasyon ni PBBM? Kaya po nasabi natin, imposible po yung gusto ni Carlo Nograles. Pakinggan nyo. Target ng Administrasyong Marcos Jr. na ibenta ang mahigit 100 government assets na aabot sa hanggang 2.5 billion pesos ngayong taon. Grabe, wala ka na nga nagawang maganda dito sa ating bansa, PBBM. Ibibenta mo pa yung government asset ng bansang ito. O ano na, Carlo Nograles? O kaya mo bang ipatunayan na kaya mo yung one-day processing dyan po sa iyong mga permit? One-day process lang? Makukuha mo na agad within the day? Ang lupit talaga mga Lodi. Dito pa nga lang sablay na itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dito ka pa sa Davao City magagaganyan. Halos nagamit na nga lahat ng pondo ng ating ahensya ng gobyerno. Pinagkukuha nila, ibebenta pa nila itong government asset. So saan ka kukuha ng pondo para mapatupad mo yang pinagyayabang mong one-day processing ng business permit, occupational permit, etc. etc. na mga permit yan. Kapag ginawa mo yan, Carlo Nograles, marami ka dapat mga tauhan, marami ka dapat mga makinarya para mangyari ang sinasabi mong one-day process, uwi agad ang iyong dokumento. Dahil hindi lang naman 3, 2, 10 ang business owner. Isa po ko mga Lodi sa nagre-renew ng business permit, napakahirap po talaga. Anak ng tinapay naman. Maging totoo lang po sana tayo sa mga pinapangako natin. Huwag po kayong magpaasa ng mga tao tapos sa bandang huli kapag nakaupo kayo, papahirapan nyo rin ang Davao City gaya ng ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na puro ayuda lang ang ginagawa sa ating bansa. Walang improvement mga Lodi. At eto pa mga Lodi desperadong-desperado ka Carlo Nograles kung ikaw ang nagpapakalat ito. Post po ito ng kakilala ko mga Lodi Sabi niya dito kasi mga Carlos at tumatakbo rin po siya dati bilang kagawad. Nasa party list po siya ng PBA party list. Walay sukanay mauni ang tinuod na survey. Sabi niya dyan mga Lodi hindi ko na lang papangalanan para naman po hindi masyado mapahiya.
Sabi pa niya dyan, sa Tagalog pa, huwag daw po magalit. Ito daw po ang totoong survey. Latest Okta Research Survey, Davao City Mayor Online Survey. Online survey. Ang pagkaka-edit pa mga lodi, napakapangit. October 1 to November 20, 2024 daw, 71% daw po. Si Carlo Nograles, kumpara daw po sa 29% daw po ni Tatay Duterte. Ha? Tapos ito pong kalaban ni Mayor Baste Duterte mga lodi, 80% daw po si Dr. Alang. Tapos siya daw po, 20% lang. So ano nangyari mga lodi? Ayan, false information reviewed by third-party fact checker. Ibig sabihin, fake news nga yung survey na pinapakalat nila. Gusto nyo malaman kung ano talaga totoong survey, mga lodi? O eto, papakita ko sa inyo. Dahil tao talaga ang pinagtatanong dito. Yan po ang totoong survey dito po sa amin sa Davao City. Kaya wag po kayong gumagawa-gawa ng fake survey ninyo dahil babarahin talaga namin kayo. So, ito mga lodi, ang totoong survey. Radio Ronda in Davao City conducted a 5-day face-to-face survey covering 10 barangays in the city first district with 1,590 respondents. Hindi po online survey na paulit-ulit lang po nagpipill up doon. Ito po ang totoong survey mga lodi. Congressman sa first district po ng Davao City, Paulo Duterte with 82% and Mix Nograles with 13%. Yan ha. Pakinggan mong mabuti at panoorin para matauhan ka. Mayor Rudy Duterte, 83%. Carlo Nograles, 9%. Tapos sa kanilang survey, 70+%. Mahiya-hiya kayo. O, Vice Mayor, Baste Duterte, 80%. Alang, mga lodi, 11% lang. At dito naman po sa First District Councilor, anak po ni Paulo Duterte na si Rigo Duterte, 76%. Number 1 po as First District Councilor dito po sa Davao City. At pangalawa po dyan ang aking pambato na si Jessica Bunguyan with 55% mga idol. Ayan ha, yan po ang totoong survey dito po sa Davao City. Hindi po gawa-gawa. Ayon po sa Radio Ronda mga lodi, nag-conduct daw po sila ng 5 araw para po sa face-to-face surveys at meron po silang natanong na 1,590 respondents. So, para po sa mga nagbubudol dyan mga lodi, huwag nyo na pong balakin pa dahil mulat na po kami sa pambubudol nitong administrasyon ni Marcos Jr. at ayaw na naming maulit yan. Kaya Carlo Nograles, please lang. Tama na, huwag mo nang ipilit dahil dito pa lang sa survey alam na namin ang totoo at hindi. Huwag na po kayo mag-fake ng survey dyan. Hindi ka mananalo dito sa Davao City kapag walang nangyaring dayaan. Ang layo talaga landslide dyan. Kapag nagkaroon din ng dayaan, gulo ang aabutin yan. Kaya hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Batayan po natin ang boto ngayong 2025 election. Duterte pa rin.